Okay. Para sa mga Group 1, letter L, ang pinili, ito na, ang inyong reading, sino or ano ang parating sa inyo ngayong buwan ng pag-ibig, February 2026. Subukan natin maging straightforward. Silipin na po natin kung ano ito. Group 1, letter L, the Strength card. Isa-isahin natin, guys. Tapos i-clarify natin the Page of Cups, Page of Pentacles, Justice card. So, umangat yung pagiging young dito. Young, childlike, free-spirited yung energy, happy, very open yung energy, open-minded. Pang-networking na naman ba yan, Moonchild? Ano man ang edad nyo ngayon, guys, ha? Bumabata man yan or patanda, ayan. Umangat yung pagiging young. Feb-ibig ang aking nakikita, justice, you will feel love, or you will be loved, or maybe yung pinaka-advice, love, love, love. Know that you are love. Group 1. Eto, maring meron ako ilang mame-mention na sign. Regardless doon, yung energy ni Leo. Leo is in the 5th house of children, young, happy, having fun, enjoyment. Yung energy ni Libra, the Justice card, so maaaring andito yung pagka-balance, mutual, nang walang pagkakulang, pagkasobra, or maybe ito yung kailangan yung message, advice na kailangan marinig. Deserve nyong maging masaya. Yes, na para kayong bumabata. No matter what your relationship status ngayon, ano or sino ang parating, regardless sa edad, pero maaaring umangat talaga yung parang nabubuhayan yung enerhiya na kayo nagsisimula sa una, couples in a relationship. Happy, balance is the key. More quality time, marahil ito kasama ang mahal mo, mahalaga sa'yo. Kung ano yung parating, hindi isang medical advisor si Moonshot, ha? This is for couples. Nabanggit ko na rin eh. Yung energy ni Leo, Leo is in the 5th house of children, pregnancy. Diyan po talaga yun. Baka merong baby blessing for some of you. Ayan, maaaring may ilang bata na naglalaro sa labas. Daytime pa kasi tayo, guys. Is this a sign? Why not? Pages. Ito po talaga yung pagiging young. At the same time, mature. Seryoso na with the Justice card. So, handa ba kayo doon sa na-mention ko? Kung ano yung parating? Baby blessing. Hindi kailangan para sa lahat. Especially single. Tayo po yung general reading, ha? Or, bata-bata, paano ka ginawa? Umaangat yung energy ng pagiging young. Maring makabuo. Dahil nga, nandito tayo, Feb-ibig. Valentine's month. Love month. Magkakaroon kayo ng oras ng higit sa isa't isa. At dito, merong opportunity na makabuo. Why not? Manifestation card. Of course, ipahayag nyo na, tanggapin nyo na. Kung ano yung mga gusto nyo ma-reach, matanggap sa isang relasyon. Other messages, maaaring makatanggap ang ilan ng love or marriage proposal. Yes po, opportunity, happy, may lakas. The Justice card, yes. Connected yan. Anything proposal. Agreement. Partnership, relationship, marriage. Clarify natin anong parating sa inyo. This love month, group 1, February 2026, para sa mga letter L ang pinili. L na L. Or naka-LL. Nakaluwag-luwag na. Cherries, para sa inyo, guys, ano kailangan yung marinig? Leo. Again, yung energy lang ni Leo, hindi po kailangan yung pinaka-sign, okay? Regardless, astrologically, Leo is in the 5th house. The Strength card sa Major Arcana, this is a Leo sign. Leo, 5th house of pregnancy. Hindi kailangan yun agad, hindi isang medical advisor si Moonchild, Group 1. Ano na? Clarify tayo, pero ang lawak po ni Leo, ha? Bukod sa pagiging young, baka ganito lang yun. Kung hindi merong baby blessing, baka ito yung pinaka-advice. Paangatin yung pagiging young, childlike, free-spirited, young at heart. Kahit na matagal na kayo, or anumang tinatakbo ng relasyon, paangatin niyo yung ideya na parang kayo nagsisimula sa una, happy-go-lucky yung energy, go with the flow. At the same time, seryoso, mas merong disiplina,
Ayan, Leo, 5th house, having fun, enjoyments, baka meron kayong pupuntahan. Connected kasi ito ha, sa ilang hobbies nyo, mga favorites nyong puntahan, or mga hilig nyo. Hilig nyo together, connected sa arts, music, entertainment, festivals, ganyan. Baka may something matanggap ang ilan sa inyo na konektado sa aking ilang nabanggit. Leo energy, pagdating sa inyong mga passion, love, love, love. 5th house energy, dyan din pumapasok yung matatawag na one and only true love, guys. So, talagang love, love, love. Ang Febrero, diniretso tayo dun. Add na lang ako ng ilang messages. Group 1, letter L, sa mga L na pumili. Anong kailangan yung marinig advice? Para sa mga taong ito. Communicate, confession. Communication is the key sa true naman. Naway mapaangit nyo yung higit na expression, love language nyo, or merong magko-confess, sabi ko nga maaaring merong proposal na maganap para sa ilan, love or marriage proposal, may pag-amin, hindi kailangan yung pinakasalita, compromise, balance, justice, or kung meron kayong pinagdaanan, moonshot, parang iba naman eh. Why not? Hindi naman laging perfect. Hindi kailangan may lakas na panghihinaan din minsan ng ilan. Walang perfect relationship. Ups and downs, highs and lows. Pero, communication is the key. Compromise, forgive, work it out. So, maaaring merong reconnection or even reconciliation na maganap for some of you this month. Confession. Someone has to tell you something. Ayun na. Love. Proposal. May pag-amin ng nararamdaman. Ayan, diretsong sagot. Guidance. Kuha tayo ng ilang guidance advice para sa mga pumili ng Group 1. Anong palating sa inyo this month? Message po. Ano to? Joy. Leo, 5th house of joy, entertainment, enjoy naman pag may time, deserve niyang maging masaya. Healing. Biglang may hugot, no? Nagulat ba kayo doon? Pati ako nagugulat sa bosses ko dahil nagugulat din ako sa ilang cards. Pero, maaring merong ma-heal, may forgiveness, acceptance na maganap. Lalo if ever lang naman, marahil kayo o mga tito, no? Na merong nagkaroon kayo ng tension for some conflict sa relationship. Then, merong ma-heal or ma-heal ang inyong mga inner child this month. Ano man ang katayuan ng relasyon. Healing. Be happy, guys. Deserve nyo. Una't huli, piliin nyo sana ang maging masaya. Ito yung umaangat na guidance advice, message para sa inyo ngayong Pebrero, buwan ng pag-ibig, Group 1. Hello, para sa letter O, Group 2. Ito na ang card na inyong napili. Sino or ano ang parating sa inyo ngayong buwan ng pag-ibig, February 2026. Mensaheng gabay lamang po. Subukan natin maging straightforward. Iisa-isahin natin. Kung ano man ang angat dito, ika-clarify natin pa sa ilang barahan na narito. Group 2, letter O. Tingnan natin. The Lovers. The Lovers, tinapos na tayo. Bilang love message ang ating hihingin, ano or sino? Pag-ibig, Feb-ibig, love, love, love. Actually, tingnan natin guys. The Four of Swords. This one is in reverse. Latag muna natin. Ace of Swords, Nine of Pentacles. Love, abundance, growth, love and light. Yung nakikita natin ay si healing, improvement, or even development. No matter what your relationship status, na-excite si Moonchild. Kahit ako, hindi ko pa rin to nakikita guys ha. Oo. Kapag mga card readings, sinashuffle natin mabuti, nagpipik lang ako. Of course, kailangan meditate, contemplate bago tayo mag-start. Pero na-excite ako sa inyong baraha. May mga bagong simula. Especially, unahin natin sa ilan na nagkaroon ng tensyon sa love life. Yung mga nakalipas. Why not? Sa inyong paraan. Ito, iba-iba tayo ha. Group 2, letter O. Kung paano kayo mag-heal. Kung paano yung recovery process nyo. Yung healing process. But I see, or maybe ito yung, para bang pinaghahanda kayo ng baraha. Physically, mentally, emotionally, be ready.
Maring merong dumating, single, meron. The Lovers, Ace of Swords, Nine of Pentacles, mamumulaklak. Bubuka ang mga bulaklak ngayong February. Gusto niyo yun? Connection, reconnection, reconciliation. Ganun din to. May mga bagong simulain. Ito lamang again ay kung magiging handa kayo. Kung hindi pa totally ready, Moonchild, hindi eh. Siyempre pa iba-iba kayo ng hugot guys ha. Magkakaibang bawat isa. So take it easy. Hindi mo kailangan magmadali just because love month ngayon, kailangan makitrending tayo. Single na dumanas ng hindi ganun kagaanan, more on self-care tayo ha. Self-love. Of course, kailangan buo kayo. Napakahalaga. Physically, mentally, emotionally, again, or even financially, you have to be ready. Kasi, ayan na, meron at merong parating sa'yo. Mga bagong simulain, new chapter, new friendship, new connections, ayan, new love interest. For couples, ayun na, more quality time to marahil. Especially kung masyado kayo nagiging bestie na or seryoso na, practical nang umaangat. Maybe this is a message, a sign to connect, more quality time together. Bumuo kayo ng mga bagong memories together. Ace of Swords. Magplano sa mga gusto niyong gawin this month. Para saan? Sa higit na ikabubulaklak ng mga bulaklak. Ito yung growth, guys. Mas mature, mas kompleto, fulfilled, happy, content. Deserve niyo to. I feel na kung ano man yung mga bagong simulain na pwedeng umangat this month. Na, of course, this is something na kailangan ng effort, something action from you. Sa pareho kayo, ayan, umangat na kayo. Kung ano man yung mga connection na ito or pwedeng mga bagong simulain, this is something I feel iti-treasure nyo forever. Yes, for keeps yung energy. Group 2, bakit ito yung mamagsak? Add lang tayo ng ilang guidance. Sino? Or anong parating sa inyo? Bukod sa pag-ibig, yung energy ni Scorpio at Sagittarius. Hindi kailangan yung pinaka-sign. Okay, regardless, Sagittarius is in the 9th house of travel. It doesn't matter ha, ipapasok na natin. General reading tayo guys. It doesn't matter kung ito ay long or short distance travel, kahit short trips lang, or kahit simpleng pagpaplano na gusto niyong gawin. Ito, bubuo kayo ng mga bagong memories together. Or ayun na yung sign, lalo kung nawawala na kayo masyado ng time. Or dito pumapasok yung maturity, yung paglawak din ng inyong mga network, or kung paano kayo mag-isip. Parang malayo pa ng gusto nyong marating, ma-achieve long-term, parang feeling nyo pang forever. At hindi yun imposible, lalo kung andito ang pag-ibig. Yes, love ang February para sa inyo, Group 2. Very positive yung energy ni Sagittarius, optimistic lang sa connection. And yung energy ni Scorpio, hindi kailangan yung pinaka-sign. Again, Scorpio is in the 8th house of may pagka-intense to, extreme affection, romance, love. Dito rin yun. May pagka, para bang, along with your other cards ha, may pagka sobra sa pagmamahal. Hindi nyo pa man to ma-realize. Oo, may pagka-passionate. Ang Scorpio, house of SEX din eh. Why not? May aeroplano. Ano daw? Hindi. Kumbaga, sana nakuha niyo yun. Kasi ma-report tayo, bawal ata kay Lolo Whitey or kay kung saan man natin ina-upload sa ating mga apps. But yung affection, maaaring higit kayo maging clingy or higit yung maramdaman ng inyong mga partner, couples, in a relationship. Kung kayo single, maaaring merong someone, secret lover, yung energy. Or kahit over the net, for some na LDR, long distance, yung ganapan nyo. Kasi dito yun, pumapasok, 9th house of anything international. Sabi ko nga, kailangan dito ng something effort. Energy pa rin ha. Na I feel naman kung bibigyan talaga, kagustuhan yung willingness, clarity, mapapaangat nyo. Why not? Try something new, something different naman kahit malayo kayo or may distansya. Or kung meron kayong kakonekta ngayon, online, why not? Love. Maaaring may pa-surpresa siya. Kasi yung energy ni Scorpio, full of surprises.
May pagkakataon na ganun. Okay. Or merong reconnection din, renewal, parang pinapanganak kayo sa una, may paglago, paglawak, mga bagong simula with Ace of Swords. Ay pa tayo, kamusta ang connection? Ano ang aasahan na nung parating sa mga group 2? Sino or ano ang kanilang aasahan ngayong February? Guidance, advice? Gusto nyo to? Honeymoon. Kaka-mention ko lang. House of SEX din kasi. Scorpio is in the 8th house. May pagka-intense. Ayun, may aeroplano rin. Saan ang punta ba? Ay, hindi kailangan may pa-airplane na ano. Sabi ko, it doesn't matter kahit short trips lang ito. Or ngayon pa lang, kahit sa simpleng pagpaplano, bumuo kayo ng mga bagong memories. Hindi kailangan yung pinakasalita. Pero, why not? May malalim na. Lalo kung meron na kayong ilang pagsubok na pinagdaanan. Kumbaga, sinubok na rin ang connection nyo. Itong pagmamahalan nyo. Nabasa nyo ba yun? Someone wedding. Hindi kailangan yung pinakasalita, guys. Baka merong proposal, love proposal, or even marriage proposal din for some of you. Surprise. And along with your other cards, I see something positive naman ha. Claim natin to. Para sa higit na ikalalalim, ikalalago ng inyong connection. Anong kailangan marinig ng mga group 2? Self-belief. Ay pa tayo. Stay optimistic lang. Okay, baka yung iba yung napanghihinaan, passion, purpose. Sapat na tiwala. Siyempre, paunat huli sa inyong mga sarili, sa proseso na ito ng inyong relasyon na pinagdadaanan. At higit sa Kanya, samahan ng dasal ha, iangat mo lahat sa Kanya. Meron something purpose. May purpose para bang itinadhana, destiny ang energy ngayon. Passion, nag-iinit. On fire. Love is in the air. The lovers. Dito pa lang. Mag-iinit ang buwan ng Feb-ibig. Iting umaangat na guidance advice. Diretso para sa inyo. Group 2. Hello para sa mga pumili ng letter V. Group 3, ito na po ang inyong reading. Sino or ano ang parating sa inyo ngayong buwan ng pag-ibig, February 2026. Kuha tayo ng ilang guidance advice, messages para sa inyo. Isa-isahin natin to, guys. Kung ano man ang aangat dito, clarify natin sa ilang barahapan na narito. But hopefully, maging straightforward tayo. February 2026, anong aasahan nyo? Anong parating or sino ang parating para sa mga group 3? Six of Wands, okay. Eight of Cups. May magbabalik. May magbabalik. Maaaring ito'y konektado, syempre pa, sa nakalipas. Or anything pagdating sa inyong mga buhay, career, trabaho. Or kung kayo mga estudyante pa lang. Yes, sa pag-aaral. Why not? Tingnan natin ha. The Queen of Wands. Six of Cups. Ayan, patawarin po sa ilang ingay, maaga-aga pa kasi. Daytime pa, may mga bata pa nga naglalaro sa labas. Speaking of bata, ayan o, sumasang-ayon. Patawarin po, pero kita mo may bata dyan. Kung sino ka growing up, connected din ito sa past. Maaring may reconnection, reunion, reconciliation, why not? Baka merong sumakses ngayon. Maaring merong gustong bumawi sa ilang pagkakamali or pagkukulang. Hindi kailangan laliman. Tayo po ay general reading ha. Connected talaga sa past, nag-highlight. Merong magte-try one more time. Or merong gustong bumawi sa kahit sa simpleng paraan. No matter what your relationship status, okay, single, in a relationship, married, parang may manunumbalik kahit sa simpleng pakiramdam ito. Manunumbalik na feelings. Ayan. Maaring ito ay kasi ito could be an ex, guys. Ex-lover or ex-friendship. Kung sino ka growing up. Kung sino ka habang lumalaki ka. Yung ilang learnings na nabaon mo rin sa buhay. Ayan, no? Diba? May bata, may energy ng pagiging bata or pwedeng bumabata ang mga group 3. Why not?
Or pwede rin ito is childhood. Childhood sweetheart. Childhood crush. So, why not? Bakit ganun yung energy na aking nakikita? Kahit over the net, clarify na natin sino or anong parating sa inyo. Kung magiging practical po tayo, ayan o. Merong celebration ako nakikita kahit sa simpleng paraan. 6 and 6 connected sa trabaho rin po. Alam ko love reading tayo. Pero maaring may pag-level up. Level up sa posisyon or something kahit sa simpleng recognition, appreciation or level up sa relasyon bilang yun nga yung topic natin. Group 3, sino or anong parating sa inyo? Bakit ito yung bumagsak? Clarify lang natin. Ano nga asahan ng mga group 3 ngayong February 2026? Guidance. Para sa mga letter V, ang pinili. Guidance po. 666. Hindi kailangan katakutan, laliman, ano pa man. Connected ito pagdating sa inyong overall well-being, health-wise, hindi isang health advisor si Moonchild. Physically, mentally, emotionally, I see na parang merong gustong bumawi, no? Or even financially, guys. Baka merong mag-effort, kahit sa simpleng paraan, unti-unti, para sumakses, para mag-increase or mag-level up, as I've mentioned, yung connection. I see improvements. Umangat na naman si Leo, yung energy ni Leo. Kung nakapakinig kayo sa ilang group, umangat ito eh. Regardless guys ha, sa sign, sa zodiac sign, general message tayo. Pero Leo po is in the 5th house of children. May mga bata na kanina pa naglalaro. So ito lang yan. Maaaring bumabata ang enerhiya, babata, buwan ng pag-ibig, love, love, love. 5th house of enjoyment, having fun, chill lang, go with the flow, maaaring meron someone na kilalanin ka, single, kung papahintulutan, dito kasi pumapasok yun, no? Maaaring meron kayong dates. Oo, perfect. Buwan ng pag-ibig, Valentine's. Maaaring merong kumonekta. Pwede ka pang i-date ngayong Valentine's Day. Why not? I see parang mas healthy, ma-improvements, or even development, ma-develop. Parang camera. Pwede kayong ma-develop sa isa't isa ngayon. Or kung kayo nasa isang relasyon na, lalo if ever kung resonate po, no, for some of you, yung na-mention ko tungkol sa career, sa trabaho, negosyo, baka busy ang isa't isa this time. Sana mabigyan nyo ng pagkakataon na kumonekta. Especially kung meron na rin kayong mga anak. Umaangat yung pagiging young eh. Connect, communicate, bumuo kayo ng mga bagong memories together sa family. Inspired. Inspired. Magiging inspired ang buwang ito. Or ito na nga yun, yung pinaka-advice. Naway, pag yan yung bumabagsak eh. Healthy, balance, naway, una't huli, piliin nyo pa rin ang maging masaya. Deserve nyo yan, ha? Ano man ang tinatakbo ng relasyon ngayon. Wala namang perfect relationship, but I see na merong improvement ngayong February. Ano pa kailangan matinig ng mga group 3, letter B, sa mga pumili ng barahang ito? They'll be back, guys. Intuition. Sobrang nagbigay diin, merong magbabalik. Kahit over the net lang to, guys, ha? Ito pwedeng, meron na kayong ideya, or pwede rin po kasing naka-hide ito, hindi pa ready. Timing lang. Kahit over the net, baka sumisilay-silay na ito sa inyong mga social media accounts. Yung energy ni Mercury, 6th house kasi, this is a sign of Virgo. Hindi kailangan yung pinaka-sign, pero Virgo planet ruler is Mercury. It's all about social media, the internet, communication. So, baka maging handa siya ngayon. Sabi ko, they'll be back. Ano pa ba? Expect to hear from them soon. At clarify tayo doon, sandali. Pero, intuition. Kapag ito yung bumabagsak, hindi ka nagkakamali, pero malakas lang yung pakiramdam daw. Hindi kailangan yung pinakasalita, ha. Follow your instinct. Okay. Listen to your intuition. Ito yung umaangat, guys. Kuha na tayo. Diretso tayong nasagot. Talagang maaaring merong magbalik, manumbalik sa inyong buhay ngayong buwan. Guidance para sa mga group 3. Advice. Message po.
Mula dito, joy na naman. Harmony, peace of minds. Kuha pa tayo. Support. May ilang taong sa inyong paligid, guys. I see support. Connections. Baka supportado kayo ng ilang circle of friends or family sa relasyong ito. I see enjoyment. Sabi ko nga, reunion, reconnection. Baka merong ganun. May pagkakasundo. May kasiyahan. Deserve nyo ito, ha. Enjoy nyo ang buwang ito ng pag-ibig. Itong umangit na guidance advice para sa inyo. February 2026, Group 3. Para sa mga letter E, ang pinili, ito na. Simulan na natin ang inyong reading. Group 4, sino or anong parating sa inyo ngayong buwan ng Pebrero, buwan ng pag-ibig, February 2026. Subukan natin maging straightforward, guys, ha. Hindi natin tatamisan, huwag laliman. Mensaheng gabay lamang po. February 2026, ano kaya ito? Guidance. The Tower. Clarify natin, ha, ano man ang aangat. The Sun, the Tower, both reverse, regardless. Kung may mga ilang reversal na baraha. Okay, sige. Sa deck na ito, wala itong label. Pero para siyang home, family sector. February 2026, why I feel... Especially kung eto na ha, meron na kayong sariling pamilya, buhay mag-asawa, may mga anak na kayo, kasi andyan si granny, may mga bata, ayan. So, maaaring meron kayo ipa-priority sa buhay tahanan, pamilya, or dito kayo higit na maglalaan talaga ng focus at attention ngayong Pebrero, kung magiging practical tayo, ha. Maaaring may ilang unexpected ba kayong lakad ngayon, or eto ha, iba-iba kasi tayo nung paraan, guys. Tanungin ang sarili, saan moonshot? Sa pahinga. Sino ba? Or ano ba yung pahinga nyo? Why not? Maybe a reminder lang din ito. Love month, February. Ano man ang tinatakbo ng relasyon, ha? Single ka pa man, in a relationship, or married. More quality time. Ito yun umaangat eh. Kasama ang pamilya, mahal mo sa buhay. Again, iba-iba ng paraan. Why not? Travel. Or kahit sa simpleng salo-salo sa tahanan. Connect, communicate. Ayan. Sige, clarify natin to. The Sun nag-reverse. So, pahinga lang din pag may time. Why I feel na ganon? Parang, para sa ilan baka wala na masyadong energy na hindi na magiging bukas para i-celebrate ang Feb-ibig. Kasi mas practical din ang umaangat. Pero, I feel with your cards na merong someone na maaaring higit kayong hanapin, kailanganin. So, reversal tayo ha. Pwede itong higit na mag-apply sa inyo or sa inyong mga kapareha. Okay. Or kung single, dito pa lang. Parang, lalo kung hindi pa handa ha. Tayo pa ay general message. Alam nyo, kayo yung parang medyo complicated ang bumagsak. Hindi ko pa rin ito nakikita, guys, ha. Kung ano yung umaangat. Kung hindi pa kayo ready or talaga may pagka-low-key, private yung energy this month, it's okay. Sa inyong paraan, kung paano nyo isi-celebrate ang buwan ng pag-ibig na ito. Baka gusto nyo lang sa paraan kung saan kasama nyo ang inyong mahal sa buhay, or gusto nyo lang mapag-isa, mapagnilay, mag-recharge ng enerhiya, lalo kung mag-connect po na parang pagod yung energy. Parang gusto nyo lang mapag-isa, mapagnilay. Kasi para sa ilan man, iniiwanan ng limita or restrictions ang sarili na kumonekta na okay lang naman. Lalo kung pagod, huwag nating ipilit. Okay? Pero kung ready kayo, guys, actually, inspired. Sabi ko nga, merong someone, inspirasyon. Or minsan, let's just look dito sa mas brighter, mas lighter na energy. Of course, baka ganito yun eh. Ayaw natin ng ilang negativity. Alam nyo, kanina pa kung nakapakinig kayo from the start, yung ilang groups, umaangat yung pagiging yang.
bata yung energy, childlike, free-spirited. Pero kasi sa inyo, baka hindi ito napapahintulutan. Medyo seryoso yung aking nakikita. Na again, okay lang naman. Para bang gusto niya lang mapag-isa. Pero kung feeling talaga low-key, do some reflection. Okay? Magandang buwang ito, marahil kayo o mga tito, to review your relationship, your love life. Kung parang nangihina na ba, may panghihina, may nakukulangan. Kahit sa simpleng paraan, talungin ang sarili. Kasi baka kulang lang to eh. Kulang saan? Sa dilig. Charot. Sa dilig, meron kasing ilang kuliglig. Kanina pa tumutunog kung naririnig nyo. Kuliglig ba yun? Pero, be inspired, stay happy guys. Yung para kayong mga bata, deserve nyo to ha, ang maging masaya. Group 4, para sa mga pumili ng E, letter E. Anong parating sa inyo? This month. Clarify lang natin ito. Bakit ito yung nagsibagsakan para sa mga group 4? Sino or ano ang aasahan nila this February 2026? Hindi yung pinaka-sign kailangan guys ha, Pisces. Hindi kailangan yung pinaka-sign. Astrologically, Pisces is in the 12th house. 12th house, dyan yung na-mention ko. Yung pag-iisa. Solitude, alone time. Very reflective yung energy. Parang nagninilay-nilay. Lalo pa kung meron talaga kayong for some of you na dumadaan sa healing process. At dito, parang di pa talaga ready. Huwag ipilit. Huwag yung bigyan ng control. Go with the flow. Sabay lang kayo. Magpahinga muna. More on self-care, self-love. Or kasama itong alam mong mga tao na pinapahalagahan ka. Mararamdaman mo na mahal ka. Okay, marami. May ilang support akong nakikita. Minsan kailangan mo lang buksan ang inyong mga mata. Maring makatulong, kaya marahil umangat yan. Itong ilang taong ito sa iyong paligid. Lalo pa someone between older ones or young ones sa family. Yung energy, balance. Pisces, yung energy lang nito ha, hindi kailangan. Kasi higit kayong magiging dreamy, emotional, sensitive. So, damahin nyo yan. Pero wag din namang hayaan na ma-stock up ka dyan. Okay? Sabi ko nga may liwanag. Let's just look on the brighter side ng buhay. Hanggat kaya. It's okay to pause, wag lang ma-stock. More on self-care din eh. Self-love yung energy ni Pisces. Magandang pagkakataon na do some healing. Physically, mentally, emotionally, magpaganda, magpaspa, mag-enjoy din pag may time. Deserve nyo yan, guys. Alisin nyo yung restrictions. Ayun pa tayo. Sino or anong parating sa mga taong ito? Guidance ngayong February. 11th house. Connected sa friendship, groups, social groups, kahit over the net. Connected din ito sa trabaho, 10th house. Okay. Ayan, baka may ilang ganap. Pagdating sa work, or meron kang may sasakatuparan na pangarap, or merong parang may pag-asa pa ang ilang sitwasyon. Ganito yung energy ni 10 and 11th house. Astrologically, maaaring nandito kayo sa proseso talaga, no? If ever may pagtatanong ang ilan sa inyo kung magiging okay pa ba kami, if ever may panghihina, the sun, yes, the sun is still the sun, guys. Kahit pa naka-reverse. Lagi kong na-mention, si Haring Araw pa rin po yan, ha? Pahinga lang. Recharge your batteries. Baka kailangan nyo lang munang magpalamig. Okay? Or why not, meron ka talagang ganap, may ilang kaibigan, support as I've mentioned, family man, ang lawak ni 11th house, if ever meron kang groups, organizations, community, na matatawag, your friendship, social groups, ganyan. Maring may tatag akong nakikita. Someone stable, mature, at the same time, young, balance, na pwedeng umangat sa inyo. Kung ito lang naman ay handa na ha, singles especially. Maaaring may ilang kaibigan o ilang tao sa inyong paligid. Kung pahihintulutan ito, I feel it could be unexpected for some of you magbigay daan patungo kay the one. Why not? Or maaaring makatulong nga po ha, especially kung meron kayong talagang pagkalubat ng mga baterya nyo dyan. Physically, mentally, medyo draining yung energy.
may ilang suporta sa paligid, guys. Hindi daw kayo nag-iisa. Mayroon kayong support. Huwag kayong maging malungkot. Pero again, kung kailangan damahin, iyak ang dapat iiyak, gawin yon. Do some reflection, pero huwag mo nga hayaan na magstay ka dyan. Okay, do some healing sa iyong paraan. Guidance advice para sa mga group 4. Bakit ito yung umangat? Spy. Actually, yung energy ni Pisces is in the 12, yung ilang secrets, may ilang nakahide, may someone, kahit over the net, again, yung energy naman 11th house, connected sa technology, social media, someone's got their eye on you. You are doing your research. Hindi kailangan yung pinakasalita, baka meron na nag-spy sa inyo, kahit over the net. At pa tayo, it could be a secret lover. Tingnan natin, para sa mga group 4, anong kailangan marinig? Let go. Let go para naman sa ilan yan, ha? Na merong pinagdadaanan talaga. Pero again, just because umangat yung let go, baka mag-let go na agad. Take it easy. Pakiramdaman pa rin ang sarili. Reflect, contemplate, meditates. Ayan. Make room for the new beginning on its way to you now. Huwag kayong manatili, ha, sa ilang limitations na to. Paangatin yung pagiging young, free-spirited, yung may laya, na walang pagkasakal. Deserve nyo yun. Nang masaya lang. Nasa isang relasyon man kayo, or single. Let things flow naturally sa inyong mga buhay pag-ibig. Let go of control. Let go of worry. Let go and let God. Samahan ng patuloy na dasal. Para sinagot na tayo doon. Ang inyong mga buhay pag-ibig, relasyon. Kuha tayo ng final message advice para sa mga group 4. Ano nga asahan nila? Unity. Pagkakasundo. Ang ganda niyan. May pagkakalma. May pagtanggap. Ay tayo. Growth. Higit na nagmamature, nagde-develop yung kayo mismo. Or may pagkakasundo. Buhay mag-asawa, relasyon, especially kung nagkaroon po kayo ng tensyon. Maaring higit na umangat yung maturity. For some of you, may ilang lessons learned in life na pwedeng umangat this month. Kumbaga, matututo na. Natuto na. Better version 2.0 na nag-group 4 ang aangat. Maging wiser na raw kayo sa bawat action decision nyo sa inyong mga buhay, pag-ibig, relasyon. Ito yung umangat na guidance advice, messages para sa inyo. February 2026, group 4.